What's good? It's your boy Kurt, and today, man, we have another reaction, no? So today we have another time first, no? As behind in podcast, this is episode 0. Title nun is Time Purse, like the TAYMPERS, like the time purse, spelling in Tagalog, no? And someone commented on our last video nung nag-react tayo sa episode 5 na kailangan natin umpisahan like in episode 0, and you know what, that's true, no? Ginagawa natin sa almost lahat ng naging series and segment ng SB19, like Show Break. We also have School Buddies, which is just finish it, a total of 3 episode. Siyempre gagawin din natin dapat siya sa time first, no? And then ano na yun parang ritual natin sa ating channel, no? Naumpisahan natin. So yeah, I'm sorry kung inumpisa natin sa episode 5, but we have episode 0, Time First. Without no further ado, man, let's get it. Hi everyone, we are SB19 and welcome to our podcast. We're having a podcast kasi on the 25th, we will be releasing our new EP, Simula at Wakas. Okay, so during this time, hindi pa nilalabas yung Simula at Wakas. I see. So before April 25th, no? Tagal na rin pala nito, no? April pa. Ano ngayon? June. Today's what? June 28th? And one of the songs there, yung title niya ay Time. Yeah. And today, we will talk about a fucking banger time. song. Oy, yo. Ayun. Pag-usapan natin yung oras, time. Alright. Management. So, Time is gold. what we have here is, number 1, kamusta kayo guys? How are you managing your time? Paano mo sinesegregate ang oras mo sa trabaho? Saan mo nilalaan ang oras mo? Mas sa pahinga ba? Sa work talaga? If sa work, anong part yung pinagpo-focusan nyo? And all. Who wants to share how you manage your time? Una-una, ang lawak nung yung tanong na kumusta, no? Yeah. Kasi araw-araw naman tayo nagkikita. Pero hindi naman tayo nagkakamusta. Paano nga ba ang kamusta? Napansin ko naman sa atin kasi hindi tayo ma-share ng personal life. Parang we do it kasi ano na siya, normal na siya sa atin. Kumbaga yung araw-araw nating magkakita. Ako siguro, first mag-share. Ngayon siguro yung feeling ko medyo magaan. Kasi first of all, natapos na. By the way, this is off the topic, no? Na meron sila ngayon. But nung umpisa parang hindi ko na-feel yung bagong buhok ni Pablo na ganito. Pero you know what, nag-grow siya sa akin, no? Nag-grow siya sa akin, I don't know. Ngayon parang feeling ko ganda na tingnan ng buhok para sa kanya. At first parang hindi ko siya trip para kay Pablo. Yeah. Natin yung album. Kumbaga, nagpe-prepare na lang tayo for our concert. Though, it's a big... There's more. Big responsibility pa rin. Pero yun nga, yung feeling... Just a banger concert, man. A banger concert. And also, ang dami nila, no? Ang dami nilang pasabog ito paglabas ng EP nila. Not just the concert, not just the EP. I mean, the EP itself is the main act. Doon nag-revolve lahat ng parang shows and projects nila ngayon. But ang dami nila, no? Parang ang dami nila. Ang dami nila nagkagibunshin. Ang dami nilang gawa. Kumbaga, dami nilang ginawang ingay, no, sa social media. I feel like simula nung April, no? May, June, sa kanila umiikot yung no? Music industry, no? Sila yung naging sentro na mas magaan. Kasi iba yung bigat kapag nag-iisip ka, yung parang yung ideating, pag iniisip mo kung anong kanta i-release, yung gano'n. So yun yung pinaka-matinding part ng paggawa ng awit. Pero ngayon parang nabawasan ako ng tinik. Parang nakakapag-enjoy, nakakasama ko si Ken ng basketball. Keep up with the people. Nabawasan ng tinik, akala mo isda Baka nabunutan ng tinik. Pero most of the time kasi magkakasama tayo. Tapos pag nasa office tayo, full day din naman, nandun tayo. So, pag day off din, nakakapunta ako ng Cavite. Ay, nakaka-uwi ka pala? Nakaka-uwi ako kasi kahit saglit lang. Ilang oras ang biyahe mo na ngayon? Ganun pa rin Almost 2 pa rin. 2 hours. Lalo na pag nakakotse.
Pero, ayun, natutuwa ako kahit papano na Which is, by the way, I assume umuwi si Pablo like maybe gabing-gabi na or madaling araw or sobrang aga, no? Kasi Cavite, taga-Imus si Pablo, di ba? Taga-Imus siya, galing siya ng Manila, dadaan siya ng Bacoor, no? Ng Longos, which is, come on, man, 2 hours na, man. Kahit meron kang personal na sakyan, naabuti ka na 3 hours or more, no? Sa sobrang traffic, pupunta ng Cavite. Grabe yung lugar na yun. So, I assume, maaga siyang, or gabing-gabi siyang umuwi. Something like that. yung mga bagay na hindi ko nagagawa. Gusto Nung very busy, mas nagagawa ko na siya ngayon. At least you get time to unwind or relax naman konti. Kasi syempre si Paul din yung madalas nag-handle ng editing sa music natin. Siya pagre-record sa atin. So, naano ko nga yun eh. Sabi ko, grabe, no? Kinakain ni Pao. In a way, nakakaano rin yun eh. Inspire. Pagka nagagawa ko yung kumbaga mataas ang respeto ko sa'yo when it comes to talaga, taking responsibility. Pero kayo ba, like, kapag umuwi na tayo sa bahay, anong ginagawa niyo? Parang, kasi pag nasa office tayo, Work. work. Parang, lang, Lalo ka wala may spend talaga ako ng time na mag-relax. Kasi, yun lang yung time talaga na nakapag-relax ko. Kasi sobrang busy natin eh. So, pag uwi ng bahay, talagang papahinga agad ako. Ganun. So, as much as possible, maaga rin matulog. Ganun. Bakit di sila dito nag-shoot nung episode 5, no? Parang ang cozy ng setup nila dito eh, no? Kasi lang sa, yung gato setup yung nakakapo lang sila sa beanbag, no? Kasi lang at home eh, no? At home. Para may energy. Recently, nagiging ka na yun, a morning person. Para kasi ngayon kasi parang gusto ko na na-realize ko na ang dami mong nagagawa sa isang buong araw pag maaga kang gumising. May time ako magluto, makapag-grocery. Totoo, no? Like kung papansin yan, for example, like day off. Kasi again, as you know, call center ang trabaho ng inyong lingkod, no? So, nagigising ako ng like, 2, 3 in the afternoon. And napakadali lang ng araw. I feel like hindi ko na-enjoy yung maliwanag pa. Kasi 2, 3 hapon na eh, paggabi na eh. So parang saglit lang talaga yung umaga. Parang most of the time gising ako ng gabi. No, lagi madilim, gabi. No. So parang pag for example day off, nagising ako ng maaga. Nakakaano na mahaba pala yung araw. Parang ang haba pala ng araw, no? Kasi parang nasanay ako na laging marami kong magagawa talaga. Kasi I feel like kahit na day off mo, tapos gabi ka pa rin gising, I feel like wala ka masyadong magagawa kasi karamihan na kasama mo sa bahay, most probably, kung may kasama man sa bahay kayo, most probably, tulog na sila, no? So, maraming gawain na hindi mo magagawa kasi, again, ayaw mo silang magising yung mga lalo na kung hindi naman ganun depende lang kung may kanya-kanya yung kwarto, laki ng bahay nyo, no? So, I guess magagawa mo pa rin yung normal na ginagawa mo pag umaga. Pero pag gabi kasi parang sarap lang mag-chill, no? Sarap lang umiga, sarap lang umupo. Magiging mas productive ka, I feel like, pag umaga. I don't know, maybe ako lang. Yun yung mga bagay na na-enjoy ko ngayon eh. Aside from naglalaro kami. Alam mo tawag dyan? Adulting. Pero hindi naman siguro. I mean, kung nakatira ka na mag-isa ka, adulting na rin yun eh. Totoo yan. Pero kung minsan kasi diba, parang iba na yung siguro realization na enjoyment. Parang lahat sa'yo may may meaning. Kumbaga, dapat ito magawa ko na itong ganitong oras. Pero weird na pag nasa 6 ka or 7 ka gumising, tapos ang dami mo nang ginagawa, naglinis ka na. Tapos pag tingin mo sa oras, 8 pa lang, parang umaga. Dahil mga oras ka. Tsaka afternoon, nakapagpahinga ka pa. Pahinga ka. After magpahinga, umaga pa rin. Nakikita ko rin yung paminsan. After lunch, mabilis na yung oras eh. Ikaw ba, True. How are you managing your time? Told you, kasi parang after like lunch, hapon na. And then parang ang bilis na ng oras, no? Hapon, mapapansin mo magdidilim na. Kasi ko rin yan eh, no? Pero pag umaga, pag bahaga ka nagising, parang tagal ng umaga eh. No? Naglinis ka, or may ginawa ka in the morning, nakapagpahinga ka na, tapos pagtingin mo like,
alas 10 pa lang or like 11 pa lang, no? So parang umaga pa rin, kumbaga. Kaya maganda talagang gumagalaw ng umaga eh. Kasi parang marami kang nagagawa. And why there's no audio? What the hell? Ano pala? Nakikita ko rin yung paminsan. After lunch, mabilis na yung oras eh. Ikaw ba, Pagkakain mo. How are you managing your time? Piling ko sa atin 5, ako yung merong work and personal time balance. Tapos, Ikaw, nakapagluto ka talaga sa bahay mo lagi. hindi lagi. Hindi masyado. May time lang. Pagka maaga tayo nakauwi. Pero, Sarap din magluto. kanina pinag-usapan kasi namin, kasi tayo pag magkasama, bira mag-share. Ako maswerte ako kasi parang may mga friends ako outside SB. Na pagka-uwi ko sa bahay, nakakausap ko sila kahit online lang. Kamustahan, mag-share. Ito, amazing lang kasi yung mga taong yun, yung mga never ko naman na-expect na magiging friends ko sa industry. Pero parang ang bilis makagaangan ng loob. Hindi yung feeling na kinaibigan ka dahil, alam mo yun, dahil SB19. Pero naramdaman mo talagang genuine yung friendship na binibigyan nila. So parang swerte ko na nagkaroon ako ng friends outside SB19. Kasi parang pag tayo magkakasama, parang laging work lagi. Lagi na alam mo eh, yun, oo. hindi Kasi tayo masyado na May mga bagay kasi na, like, maintindihan mo eh. Kasi may mga bagay na pag, like, for example, hobby or maybe, like, their passion. Like, this. Alam naman natin na lahat sila ito gusto nilang mag-perform, gumawa ng kanta. But outside that, para mabuo nila, ang dami lang, nabanggit ka nila, may mga office, they have an office job, they have to plan this, plan that, they have to go on meetings, no? Para planuhin, bago pa yung performance, bago pa yung song, which is yun yung pinaka gusto nila, di ba? Yun yung passion nila eh. Di ba? Pero nakapagod yun kasi sa likod nung nakikita nating pagka-perform nila, pagkanta nila, paglabas nila ng mga magandang kanta, yung malulupit na performance, no? Merong trabaho sa likod nun. Napakaraming trabaho, napakaraming detalye na kailangan tingnan. And ginagawa nila yun, no? So, again, pag may mga bagay kasi na lalo na po naging na-feel mo na parang siyang trabaho, parang siya nakakapagod eh, no? So, I feel like yun yung nararamdaman ni Stel dito kasi, again, lagi niya kasama sa trabaho, aside from performing and making songs, lagi niya kasama yung SB19, like, of the members, no? So, hindi natin nakikita yung perspective na yun, pero we can think about it, no? Kung ano nangyayari, kung ano, sa likod ng performance na yun, na may mga trabaho silang ginagawa, again, yung meetings, yung banggit ko nga. So, parang nakakapagod na, kasama ko to sa trabaho, sa likod ng performance na yun, no? So, parang, pag nakikita mo sila, parang, araw-araw tayo nakikita eh, nasa trabaho, sa mag-perform, no? So, masaya din talaga minsan na pag may mga totoong kaibigan ka sa labas, no? Yeah. And nagiging siyang exhausting. Like, pag maharap ako sa PC ko, sa pang-work ko na PC, parang nakakapagod. Parang minsan ayoko umupo doon sa station na yon kasi parang, dito akong katrabaho eh. Like, 9 hours of my life, nakaupo ako dito ng katrabaho, no? So, parang ayoko naman munang umupo dito pag oras na ng parang gano'n. SB19. Pero, naramdaman mo talagang genuine yung friendship na binibigyan nila. So, parang swerte ko na nagkaroon ako ng friends outside SB19. Kasi parang pag tayo magkakasama, parang laging work lagi. Alam mo yon, hindi tayo masyado nakakapag-usap paano yung araw natin. Tapos, feeling ko yun yung hinahanap ko. Na maswerte ako, pag umuwi ako sa bahay, may mga nakakausap naman ako. So, parang feeling ko balance lahat. Parang nangyayari kasi minsan, nahihirapan na tayo i-detach yung work responsibilities natin sa trabaho with, alam mo yung personal life natin. Tsaka yun, mag-aalaga ng pusa. The same thing lang, parang wala naman masyado kasi busy rin talaga tayo. Yeah. Parang napansin ko hindi nawawala yung word na busy sa bawat isa sa atin. Totoo naman eh. Parang iniisip ko kasi yung mga nakaraan, nagninilay-nilay ako. Sabi ko, gusto ko maging present. Gusto ko maging present sa mga tao. Kasi nabanggit niya yung may mga friends outside. Parang tumakbo yung oras na lahat nagkaroon ng kanya-kanyang galaw. Alam mo yun, parang nung last podcast nga natin, sabi ko, wala na akong nakakausap.
parang SB lang lagi ko nakakausap, walang nangangamusta sa akin. Though hindi ko naman siya tinetake na mahirap. Napaisip ako. So, yeah. Alam ko meron sila mga dating podcast na episode, di ba? Pero di siya time first, right? Kasi ito yung basically like, episode 0 nga ng time first. Ano bang title ng unang lang podcast? Alam mo yun, parang nung last podcast nga natin, sabi ko, wala na akong nakakausap, parang SB lang lagi ko nakakausap, walang nangangamusta sa akin. Though hindi ko naman siya tinetake na mahirap sa akin, pero kasi na-focus din ako sa ginagawa ko. Parang ganun pala yung nangyayari. And minsan dami kong birthdays na miss. Yung birthday na lolo ko, hindi ko napuntahan kasi may ganito tayo, may event tayo. Birthday ni Josue last time. Ano ba, pakain ba siya? Hindi ko maalala. Nasa work tayo. Pero alam mo yun, yung mga andaming bagay na I guess, yun yung kapalit, no? Ng pag-grind nila at pag-abot nila ng pangarap, no? Again, nandito na kasi sila sa punto na naabot na nila They are so in demand na sobrang busy nila, no? Siguro yun yung medyo kapalit nun, and they really have to look for a way na mabalance talaga yung work tsaka yung personal life, no? And again, if they are like really busy, I mean, kailangan lang tanggapin na may mga okasyon na hindi sila makapunta, no? But again, still, it's a fucking W, man. They're doing what they love, no? Napaka konting tao lang yung nagkakaroon ng tsansa para gawin yon, no? Na yung bagay na gusto mo is magiging trabaho mo, ay yung magiging source ng pinagkakakitaan mo, no? Napaka-onting tao lang, no, ang naaagawa nun. Sana all. birthday na lolo ko, hindi ko napuntahan kasi may ganito tayo, may event tayo. Birthday ni Josue last time. Ano ba, pakain ba siya? Hindi ko maalala. Nasa work tayo. Pero alam mo yun, yung mga andaming bagay na parang importante yun, pero hindi na natin masyadong napagbigyan ng oras. Sobrang nagigilty ako doon. Kasi meron din ako na feeling na feeling ko pag day off, parang mali, parang ganun. Yun ko kung nasanay na ako. Same tayo. Hinahanap ng katawan mo yung Hindi ako trabaho. pakali. Kahit day off, pupunta ako office kasi parang mas na-enjoy ako na makita yung Parang sobrang busy nila palagi. Sobrang dami lang tinatrabaho, no? Every time na bibigyan siya ng like a day off, parang mali, na parang, wala akong gagawin? May karapatan ba ako walang gawin May karapatan ba ako walang gawin ngayong araw? Ha? Pwede ba ako mag-chill? Pwede to? Tama pa to? Yung ganong feeling. Okay. I mean, di ka, naranasan ko siya, I guess, during high school. But, ngayon naman kasi ngayon sa trabaho ko, fix kasi yung schedule ko sa trabaho. So, day off talaga. So, make sure na during day off talaga. Like, personal time and family time. No? Kasi parang napaka-importante talaga ng work and personal life balance, no? Kasi, lalo na pag hindi ka SB19 member or hindi ka katulad ng SB19 na yung gusto mismo nila yung ginagawa nila, like yung passion nila. For example, nandun ka sa trabaho na hindi mo naman talaga like 100% gusto, like you're doing it because you need money, diba? Karamihan sa ating ganun, diba? So, kailangan mo talaga map ng balance kasi I feel like pag na-overwork ka, man, mababaliw tayo, man. Mababaliw talaga. Kapag feeling ko, pag day off, parang mali, parang ganun. Yun ko kung nasanay na ako. Same tayo. Hinahanap ng katawan mo yung Hindi ako trabaho. pakali. Kahit day off, pupunta ako office kasi parang mas na-enjoy ako na makita yung mga tao. Parang ganun yung naramdaman ko ngayon. So, dumadaan akong office, ganun. Ang weird na parang kapag wala kang ginagawa, mali yung feeling. So, if may rest time, I'm very conscious din ako ngayon, syempre, di ba may company, parang try to learn as much as you can. Tapos, siguro yung rest ko,
parang tinatry ko rin mag-reach out sa mga tao. Parang, yun yan, nagbabasketball kami ni Ken. Kasi feeling ko, mas ano ako dun mas nakakapag-relax ako. Kaysa pag nasa bahay ako, ang dami ko iniisip, hindi ako makapag-relax. Parang, ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat ganito, may ganyan. So, nagugustuhan ko yung oras ko ngayon na ilalaan ko siya para sa mga bagay na nakakapagpabuti rin sa akin. Yun yung pinaka nakikita ko ngayon sa pag nag-step back. By the way, Pablo is also working out now, no? Lagi ako nakakita ng mga reels and shorts na nag-workout siya, which is mukhang the next time, no? Nagka-perform siya, nakasando na rin to si si Pablo Nadagdag na kay kay Stel, tapos kay sa atin talaga. Josh. Hindi na tayo normal. Okay. Ayun na Kasi yung binibigay na weight nung itong pinasok natin, kumbaga na siya, kailangan mo maraming realizations throughout Dati I always find time para makapag-relax, maglaro. Ngayon parang ang hirap na parang na siya, minsan ginagawa ko na lang kasi kailangan ko mag-stream minsan, yung mga ganon. Pero hindi na siya yung parang katulad dati na yung inaabangan mo araw-araw. Ngayon parang kasi iba na talaga. So I feel like ngayon nabanggit ko pag yung isang bagay is parang naging na siyang okay, wala lang. Yun na nga, so pag yung isang bagay is parang naging na siyang like work or trabaho, parang nakakapagod siya minsan, no? Kaya nga dito sa like what I'm doing, like shooting a video, doing reaction videos, as much as possible, like ginagawa ko siya pag gusto ko lang, hindi ko I know that natatambakan tayo ng mga request, no? Ang daming request na hindi ko kagad nagagawa, daming request na minsan na natabunan na, so again, I do want to apologize for that. But kasi at the same time, gusto ko siyang gawin na gusto ko. Right? Ayokong mag-isang parang trabaho na, kailangan ko ng ganito, kota. Kailangan kong kumota ng ganitong video isang araw. Ang daming request, kailangan hindi ako matabunan. You know, like just every time na feel ko na gusto ko, meron akong energy to react, no? Nag-react tayo. Doon lang tayo nag-shoot ng video or reaction video like right now. You see, I mean, madalas kasi pag nag-react ako sa mga ganito, lalo sa SB19, hindi ko napapansin yung oras, no? But if you think about it, this podcast is 50 minutes, no? So, minus, plus pa natin yung ganito, pag-yapping ko, alam niya naman, mahilig ako mag-yapping sa video, no? Kaya minsan mas tumatagal pa. Isipin mo yun, no? Ganong katagal na oras mag-shoot ka ng video. Like, pag wala ka sa gana, paano mo gagawin yun? Di ba? Paano ka magkakaroon ng gana na mag-shoot ng ganong kahabang video, no? So, yeah. It's part of maybe growing or something na hindi mo na maalis yung responsibility nga. And yung, kumbaga hindi na tayo makapag-let go masyado. Yun, siguro. Somehow, parang medyo may baliktad na reaction yung sarili ko with what's happening right now. Baka natuto ka na mag-let go. Yan yung sabihin ko. Parang before, di ba, we're too busy, ang dami nating minamanage, parang, yun nga, ang daming nangyayari na kailangan natin bantayan, gawin, trabahuhin. Pero parang recently, I felt like we were able to find people na nahanap na natin yung mga taon na unti-unting nabubuo natin yung onesie, parang ganon. Medyo na, nagiging, okay na ako dyan. Parang ganon. So, at first, nung nagsisimula yun na parang slowly, we were able to develop na talaga, nabibuild na natin yung puno, parang ganon. At first, hindi ako mapakali na parang hindi, minsan nawawala na ako. Parang hindi siya tama sa akin na mag-let go. Parang may mali. I felt guilty. Parang dapat involved ako dun sa bagay na yan. Hindi ako pwedeng mawala. Parang ganun na vibe. So in a way, gusto mo ng work dahil nababurn out kapag wala kang i-work.
Parang ganyan. Kaya ngayon recently, nung, ayun nga, nagsimula at wakas, I felt like, medyo natututo na akong mag-let go. No? Ngayon naman, mas naglalaro ako. Na-excite na ako umuwi kasi maglalaro. Kasi usually, pag uuwi ako, may checklist ako ng mga kailangan. By the way, no, nalulutang ako, ang ganda ng mukha ni Justin, no? Pag tinitigaw yung mukha ni Justin, ang ganda ng mukha ni Justin. Nalulutang ako, napapatitig ako sa tsura niya, no? What the hell, man? Gawin. I-make sure ko muna na wala akong kailangang isipin or gawin bago ako maglaro. Unless talagang tamad ako at gusto ko lang maglaro. Parang gano'n. So, kaya recently yung pinilit ko si Stel na mag-involve kami dun sa isang project. Kasi feeling ko wala na akong ginagawa. So, at least, gano'n. Pero, in a way, may times na talagang because nag-let go ako, ang lakas na nung katamaran ko rin minsan. Na parang, gusto ko na lang mag-relax. Tamad ako, parang ganyan. Pero, anyway, yun naman, reaction of people, somehow nakatatan ng tao. Sa sarili mo lang nararamdaman din yun eh. Kumbaga sa responsibilidad mo ngayon, parang it's never enough. Gusto mo talagang, yun nga, gaya sinabi mo, gusto mo involved ka sa lahat. Pero I think it's normal and like, it's normal and not normal at the same time. Parang most of the time, unhealthy din siya kasi yung mental health mo talagang naapektuhan eh. Parang pinapagod mo sarili mo. Kasi pag mental health mo, kasi talagang nag-drain ka sa lahat eh. Pero pag yun nga, gaya sinabi ni Josh na pag natuto ka mag-let go, you learn to trust other people na okay, they can do it themselves. I believe. Yung nabanggit nga na nakahap sila ng mga tamang tao para tumulong sa kanila. For example, this department, on their company na mag-trust na kaya nilang gawin yan. Like, you can give them an idea. You can still be part of that department by just giving your idea. Then they're gonna work around that idea, diba? You're still part of it. I feel like in yung parang sinasabi nila Josh and Ken dito, no, na learn to let go as parang masyado mong lahat no sa'yo na lang. I mean, ang hirap noon, man. Ang hirap noon. Alam ko company nila yan, no, pero that's the reason why they hired these people, no? And again, sabi nga nila, di ba, natutuwa sila, nakuha nila yung mga tao na nakarapat-dapat para sa trabaho. I believe these guys, ganun. So, yeah. Ngayon nga sa mga staff natin, nakikita ko like, they're really working hard. And, for example, matatanong ko, kumusta yung shirt? Gusto ko rin, gusto ko ma-check. Kumusta yung shirt? Pa-check nila sa akin. Parang ang ganda ng mga result na nakikita ko. So, andun yung gaan ng loob na I believe them. So, all I have to do is like look at it and then like, okay, boom, pwede mo na yan. Check lang, parang, no? Giving ideas. One of the moments, yung current situation natin, feeling ko, one of the moments sa buong career natin na parang nakakahinga tayo ng maluwag from time to time. Nasa peak tayo na dapat super pressure, super challenging, pero kung ano yung mga na-build natin, somehow, nakakahinga tayo. Pero yun nga, hindi naman siya yung hinga na stop na eh. Dire-diretso siya. Nagkakaroon tayo ng time na maka-exhale. How I'd say kasi nag-grow na din tayo. In a way, siguro minsan maganda rin yung parang may iba kang kasama. Kasi before ang hirap hanapin ng middle ground, mag-agree tayo lahat. Alam mo yun? Ngayon parang feel ko talaga, ang laki nung ginrow natin as a group na hindi na ganun kahirap na mag-agree for something. Nagkakaroon tayo ng resolution or ano. Although syempre may mga disagreements, pero malaki yung ginrow natin individually. Nakikita na natin, mas naayos natin yung ibang workflow. Hindi naman perfect pa, pero mas nag-work siya. Unlike before, syempre na tayo, sumusunod lang din tayo na parang biglang biglang ito yung deadline, ito yung kailangan gawin, nagmamagic tayo out of Shobity. nowhere. Ako, naniniwala ako isa sa mga, yun nga, tulad sabi ni Ken, maka-affect sa mental health mo yun. Biggest siguro na dapat mong matutunan is to let go, lalo na sa personality mo. Kasi napaka-overthinker ni Justin, parang yung problema, binigyan mo na yung solusyon, pero iniisipin niya, bibigyan niya ng maraming problema pa, mabacktest niya talaga yun maraming beses eh. Sabi ko, okay lang naman yun, that's great. Pero minsan,
nai-stress ka na. Kumbaga lahat naman tayo nandito eh. Lahat tayo basta mag-a-agree. Nakikita na natin yung ugali ng isa't isa. Ako, honestly, marami ako natututunan sa grupo natin. Oo nga, no, iba-iba talaga ang tao. Oo nga, no, hindi mo talaga dapat ipilit lang yung gusto mo. Kasi ikaw lang yung nakakita niyan eh. Hindi naman nakikita ng lahat yan eh. So, hindi naman dapat ganun kung i-take yung buhay. Dapat kung i-take as something na gusto mo maging maganda yung results ng idea mo. Dapat galingan mo rin mag-present or galingan mo sa sa ginagawa mo. In relation to time, meron line dun sa song natin na one day will run out of time. Kumbaga yun. Ang weird, no? Kasi during this time, di ba? Time. During this time, hindi pa nilalabas yung kanta, right? Hindi pa nilalabas yung EP nila. So, yung mga unang nakapanood nito, di ba, nagbibigay nagbibigay si Justin ng lyrics, no? So, most probably, yung mga fans na nanonood nito nung umpisa, okay, ito ba sa kanilang time? Pero, nakakaano na kasi, again, na ngayon, June, July na, no? Ngayon yung pinapanood to, so parang, natin yung lyrics. Wala lang, diba, naisip ko lang, no? Paano kaya kung pinanood natin to during nung una siyang nilabas, no? Kasi ko tayong idea kung anong lyrics kung sinasabi ni Justin dito. Isip natin kasi kung ano yung nangyayari ngayon. Pero with that song, we are also reminded na yung time natin is limited. You know what? Yung sa akin, yung sa diba? word na yan, that's why, parang ngayon, ini-enjoy ko talaga yung time ko eh. That's like, I'm really trying hard to make the most of it. Kasi, I was thinking, mag-30 na ako, and, you know, tayo, mapapaganon ka eh, di ba kung isipin mo, oh shit, kailangan ko pala ito, kampatang ko eh. Man, to 30. To 30, man. Tayo, man. Time ko eh. Tayo. That's like, I'm really trying hard to make the most of it. Kasi, I was thinking, mag-30 na ako, and, you know, tayo, mapapaganon ka eh, di ba? Kung isipin mo, it's too fast talaga. Sobrang, sobrang bilis talaga ng oras. Sobrang bilis ng Lalagpas oras. ka na sa kalendaryo. Wala pa. Nasa isip nyo ba na parang pag kaka-January lang, tapos maisip mo agad, parang isang pikit lang December na agad. Panibagong taon na naman, parang no? kahapon lang na January ngayon, Bagong taon na April. naman. Mag-tutor na naman tayo. Marami kong ginagawa. Kasi sa sobrang dami mong ginagawa eh. Parang hindi mo na maisip bilis yung ng oras. oras. Usually nga ako pag anong araw ngayon? Anong date ngayon? Ngayon talaga, I'm really trying to make the most of it. Talagang i-enjoy ko yung time ko. If may time mag-relax. Kasi dami kong na-realize na pag problema mo yung anxiety mo, talagang mahirap eh. Lalo pag sa gabi. Lalo kang... Talagang hindi ka makakatulog eh. Ako currently with that one day will... Sorry, na-disappoint ako sa sarili ko na kinanta ko yun. What the hell? Run out of time. Medyo magulo ang aking isipan. Parang it's either kailangan kong sulitin na gawin ko na yung masasayang bagay, gastusin ko na yung pera ko, parang ganon. Yan yung nasa isip ko. But there are also other thing na parang Ito, iba naman to. kesa mag-relax, yung sabi mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon is something na nakakabuti sa'yo. Ako naman, yun yung parang guilt na nafe-feel ko kasi one day maubusan ako ng oras. Wala akong ginagawang para sa future. Yung situation ko, yung system ko ngayon is to maximize yung ngayon. So kung natamad ako, parang gawin ko lang kung ano yung nafe-feel kong masaya. Hindi naman negative na parang ayaw mo nang mag-work, ayaw mo nang matuto, but more of, sige, gawin ko na lang kung ano yung ngayon. Hindi ko muna isipin yung future. Siguro, some other time, baka mapunta ulit ako dun sa kailangan kong mag-learn of things para sa future. It's just a phase. Yung sinabi ni Jack kanina na sabi mo na gastusin yung pera. Nakinig kasi ako ng podcast ng mga millionaire sila. Tapos, sabi doon, spend your money. Tapos, Earn more. oo. Kasi pag in-spend mo daw yung money mo, yung hard work daw na ginugol mo doon, dapat i-spend mo para i-gift mo yung sarili mo.
para motivated ka na gumawa ulit ng mas madami. Panibago. So, Mhm. yun yung natutunan ko. And then like, yung happiness na nabibigay nun, kasi ginif mo yung sarili mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng energy to work even harder. So, yun, nga nun, na-realize ko rin yung ganong bagay. And By the way, no, just disclaimer, this is not applicable to all of us, okay? Alright. I mean, it is, but of course, if, for example, yung na-earn mong money is sapat lang to, you know, to pay your bills, to put a roof above your head, and, you know, to pay your electricity, your water bill, your internet, no, if you have an internet, for your food, of course, di mo na natin, I mean, paghandaan mo lang next time, no? But of course, kung nagawa mo na lahat yan, and you still have, you know, still have money na spare, no? Para makapamili ng pang sarili mo, you know, para i-give sa sarili mo, yun siguro. But yeah, I mean, you get what I'm saying, right? Again, this is not going to be like super applicable para sa lahat, lalo na yung mga sa kumikita, kasi yung mga trabaho na sobrang taxing sa physical, no? Pero yung na-earn mo is hindi naman ganun kalaki, or hindi napapalitan yung pagod mo ng tamang amount, di ba? So, I guess, yeah, I mean, doon na papasok yung topic nila kanina, na pag day off mo, I mean, I guess yun yung pwede mong i-take advantage, no? Take that time para magpahinga, diba? Kasi you know that after that, na day off mo, you have to go to work again, kung naman trabaho yan, no? But yeah, I mean, yeah. I feel like this advice of Ken, again, di ko niya lahat this is still going to be like maybe applicable to all of us, but not all of us can do this all of the time. Not like every time. I feel like yung sinabi ni Ken dito is parang sobrang applicable siya sa lahat ng masasabi natin, or yung consider mo yung sarili mo na financially like stable ka. Na pag ginalaw mo tong pera to, alam mo sa sarili mo na like the next paycheck or next payout, no, hindi ka makakapusin. Yeah. yung natutunan ko, and then like, yung happiness na nabibigay nun, kasi ginif mo yung sarili mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng energy to work even harder. So, yun, nga nun, na-realize ko rin yung ganong bagay. And siguro iba-iba lang din tayo ng preferences talaga, like mindset when it comes to these kinds of things. Pero ayun, yun yung nag-aano sa akin ngayon. Dapat i-reward. Dapat nga i-reward natin. Kaya kasi Pablo, bago nga na eh. Tahimik ka style dito ngayon. Ninja lang. Pero that's valid kasi yun nga eh, parang habang nakakasama ko kayo, totoo lang, marami yung learnings eh, na parang valid na ganyan, na parang gusto mong igastos para milestone mo, kasi yun parang meron kang milestone na pinurchase, ito yung time na to, maaalala mo yun eh, tapos sabihin mo, ito yung time na yun na trip, nagkamali ako. Sabihin natin, nag-earn ako dahil sa isang gantong concert namin or sarili mong project, di ba? Parang that's fine kasi if it gives you motivation, if it makes you happy, dapat gawin mo siya. And sa iba, ako, honestly, naging guilty ako kapag gumagastos ako ng malaki. Pero at the same time, it's just me. Kasi siguro dahil marami nga rin akong responsibilities, minsan nahihirapan din akong hanapin yung right spot para mabawasan pa yung expenses. So, muna ako, hinay-hinay. Actually, dapat, pag may with Josh dito, mas gilin ako sa ni Josh. Kasi, like, for me, di ba? I mean, like, for example, let me make this as an example, no? Like, a lot of you guys, no, requesting for us to go on live, di ba? And gusto ko rin naman, no? But again, for us to be able to do that, dapat tayo at least, pasok sa requirement or like a powerful system, like the CPU and PC. But right now, we don't have that. I mean, I showing this on my PC, but my PC is not powerful enough para makapag-live tayo, no? Makapag-live tayo. So, I mean, to tell you honestly, I have the money to buy a new PC, no? But at the same time,
medyo malaki yung magiging effect nun sa, sa other things na pinaggastusan dito sa bahay. Like, I have my 2 sons, maliit pa, no? So, there's, again, sa mga nanay yan, sa mga naging nanay na, tatay, no? Alam niyo naman kung gaano kagastos magkaroon ng anak, no? So, of course, uunahin mo yun. So, minsan kahit merong onting sobra, parang minsan nakaka-guilty na bibili ako ng ganito. Kung alam mo sa sarili mo na, hey, parang matagal-tagal na simula nung, for example, nakalabas kami ng pamilya ko, di ba? Kumain kami sa kanto, lumabas kami punta dito. No? So, instead of buying like a new like CPU or maybe like damit or bagay man yan, no? Minsan parang nagigilty ka, no? So, I guess, again, we are going to buy a new CPU in the future. Hindi ko lang alam kung kailan. May idea na ako kung kailan, no? But right now, again, I do want to apologize. Mag-request ng live. Maybe next time. Next time, no? Very soon na yan, pero, yeah. Ang bibigay ng araw. Gulatin ko na lang kayo. Hey, I'm fucking live. Responsibilities. Minsan nahihirapan din akong hanapin yung right spot para mabawasan pa yung expenses. So, muna ako, hinay-hinay. Actually, dapat, pag may pinurchase ka rin talaga, dapat buo yung loob mo eh. Hindi yung, yun nga, pagsisisihan. At masaya ka talaga. Rewarding siya for you. Talaga. Ngayon, pag in-hold mo talaga yung pera mo, hindi ka sure kung meron kang gusto i-purchase. Sayang sa oras mo. Hindi mo na mababalik yun eh. Kasi na-purchase mo na, ibenta mo sa iyo. Di ba? Hindi ko pala ako mababalik ang oras. Tingnan mo si Pablo. Pinarking pa dun sa apakalaking parking. Kaya nga, sabi ko, ano ba naman yan? Sinakop yung motor, sinakop ng motor yun. Ay, hindi ako talaga yung mga... Ikaw, may gusto kayo kwento. One day we'll run out of time. Ano yung time for you? Ewan ko, kasi ako ngayon... Oo nga, napakatahimik ni Stel dito. I don't know kung pagod ba siya. Kasi usually now, like, show break, no? Sobrang bibo ni Stel. Like, si Stel palagi yung parang main na may hawak ng camera, like, vlogging and all this. No? Kasalita. But I feel like, I don't know, maybe pagod si Stel dito. Kasi parang hindi ko siya masyadong nararamdaman. No? Yung pasensya dito sa episode na to. Why, man? What happened? Go with the What flow ako, happened, pero Bella? may plano talaga ako. Parang ganon. Improve. Parang, may project kasi akong ginagawa ngayon na super focus ako dun. Pero kung ano yung dumating sa buhay ko ngayon, accept ko lahat. Pero focus talaga ako dun. Tapos kanina ang dami kasi topic na pumapasok na pinag-uusapan nyo. Tapos kanina rin, magta-30 na rin ako this year. Pero never ko naramdaman yung pressure. Pero never ko na pressure na magta-30 ako this year. Marami. Magkakaedad pala kami. Magkakaedad kami. Ngayon, no? God. To 39 all this year. Age is just a number, guys, no? Age is just a number. 30. 30. Kanina ang dami kasi topic na pumapasok na pinag-uusapan nyo. Tapos kanina rin, magta-30 na rin ako this year. Pero never ko naramdaman yung pressure. Pero never ko na pressure na magta-30 ako this year. Marami yata akong sinabihan nito, ikinento ko kay mga staff, even friends ko. Sabi ko, parang na-excite ako mag-30. Tapos sabi nila, ha? Bakit? Sabi ko, ewan ko, gusto ko lang may ma-feel na pagdating ko ba ng 30, may ma-feel. Aside from, may natutuwa tayo dito, aside from learn to let go, no? Learn to accept din. Feel akong pressure. Learn to Pagdating ko ba ng accept. 30, mararamdaman ko na parang kailangan ko pa mag-hustle ng 5 times, parang ganun. Kasi ngayon, feeling ko nakikita ko lang yung beauty ng pagdagdag ng age. Kasi feeling ko, yun talaga yung full blossom ng maturity ng isang tao. Life Though sabi starts nila 40 is the new 20 yeah. sa panahon ngayon. Pero feeling ko nga kasi, like number lang talaga siya. Kasi tayo nga ngayon. Pero tayo dyan, Stel.
age is just a number, man. Sabi nila eh. Para tayong commercial ng, ano ba yun, yung gatas na in-endorse ni Ding Dong Dantes. 40 is the new 20. Sabi ng mga 40 years old. Hindi, pero na-realize ko yun kasi nga, nung 20 sila or mga 30 sila, syempre focus sila sa anak nila. And ngayong 40 na sila, malaki na anak nila, mas may time sila sa sarili nila. Life So yun yung 40 sila, mas teenager yung feeling nila kasi wala na silang alagaan. But anyways, going back. So 20 sila nag-anak. Hindi, mga 25, mga ganun, 30, ganun. So yun nga, going back, parang hindi ako nape-pressure mag-30 kasi gusto ko lang ma-feel din kung ano yung nafe-feel ng mga taong umabot sa ganung, alam mo yun, kung mas I mean, di ba sila napapressure na magkaroon ng anak? Like, di ba? Partner, of course. Bumuo ng pamilya. Again, ano natin na in the future pa to, no? Pero, of course, nabanggit naman nila, di ba? Kaya dun sa episode 5, di ba? Kasama si James Reid, di ba? Nabanggit nga ni Ken doon na isa sa mga bagay na natakot siya is yung magiging mabuti ba akong tatay, di ba? So, I assume, no? I mean, I don't know kung lahat sila gusto maging parent or gustong magkaroon ng pamilya, no? Pero, I'm sure na si Ken gusto niya. Gusto niya, no? So, I mean, I don't know, kasi because 30, man. If you think about it, if you want to have a son, a pamilya, I guess, pag lalaki ka kasi, no, hindi masyadong, yung edad, gusto mong magkaanak, di ba? Kasi, I feel like yung sa edad, mas mahirap siya sa babae, di ba? Like, kung bubuntis ka ng gatong edad ka na, di ba? I don't know, correct me if I'm wrong, comment down below sa mga nanay dyan, no, sa mga nakakaalam, pang narinig ko lang kasi siya na mas mahirap ng magbuntis or mag-anak pag medyo mataas na edad mo, di ba? Parang hindi na ganun yung katawan mo. So, I feel like pag lalaki ka kasi, parang, I don't know, si di ba? Si Bong Revilla Sr., di ba? Ilan yung anak niya? Anong edad niya na, like, maybe, I don't know, 50s pa ata? 50 years old ata siya, nagkaanak pa siya, no? But, what I'm talking about is, here is yung family mismo, yung bubuo ka ng pamilya. No? I don't know kung napag-iisipan kaya nila yun, napapressure kaya sila na ganito na yung edad nila. Kasi, to tell you honestly, in terms of like their goal, na malayo pa talaga, na yung gusto nilang makilala yung Pilipinas. I mean, andun na eh. Pero gusto na kasi nila yung, gusto nilang makilala yung Pilipinas, hindi lang para yung ibang talents dito, di ba? Yung sabi ni Pablo, na mapansin ng ibang bansa. Kasi, right now, andun na sila sa part na napapansin sila mismo, sila lang, SB19 ng ibang bansa, di ba? Yung talent nila. But, papunta na tayo dun eh, na of course, napapansin sila SB19, of course, may mga foreign or mga western countries, no, na titignan din yung iba pang mga artists natin, di ba? Pero ando pala tayo sa umpisa eh. But, in terms of like, sa career nila, ando na sila eh. Naabot na nila, di ba? Ando na sila, SB19 na to eh. SB19 na, hindi na, SB19 or SB19 lang. SB19 na to. Man. So, yeah, I mean, I don't know kung naiisip kaya nila yan, no? Na-curious lang ako. Kasi, again, pinag-usapan yung edad. And I'm sorry, tumatagal yung video natin sa kakayapin ko dito. Anong 40 minutes na. What the hell? Sorry. Matahimik na ako. Nag-anak. Hindi, mga 25, mga ganun, 30, ganun. So, yun nga, going back, parang hindi ako nape-pressure mag-30 kasi gusto ko lang ma-feel din kung ano yung nafe-feel ng mga taong umabot sa ganung, alam mo yun, kung mas magsisipag ba ako. Dumasipag naman ako, pero kung mas masisipag ba ako. Tapos, kanina pinag-uusapan nyo yung mga purchase. Parang ayun nga, focus ako sa project na ginagawa ko ngayon. Pero hindi rin ako natatakot gumastos kasi nga, Hindi mo ba naman system eh? hindi, Still yan eh. hindi, Yeah. parang pag gumastos ka, alam mo kasi may babalik din. Kasi syempre habang tumatanda tayo, lumulabo talaga yung mga gastos natin. So, Totoo. dapat lang talaga na gumastos ka. Bayani ka pa naman. And babalik din naman kasi yun. Siguro mas nagtitake lang rin ako ng time, mas kilalanin ko pa yung ako. Kasi feeling ko kahit naman sabihin natin na kilala na sarili natin, habang tumatanda tayo may mga bagay na Mga nagbabago. nare-realize tayo na, dati nung bata ako, hindi ko naman ginagawa to, pero ngayon ginagawa ko na. Meron din naman na, nung mas bata-bata ako, gustong-gusto ko to, pero ngayon ayoko na.
Tapos ngayon Oo, nga, ganito ko rin amateur ka, kanina, diba? parang kahit tumatanda na ako, hindi ko na-feel na tumatanda yung katawan ko. Parang feeling ko mas younger yung feeling. Mas gusto ko pang lumabas ngayon, gusto ko pang mag-bond. Parang pag may free time ako, imbes na magpahinga, gusto kong pumarty. Parang mga ganun. Solid na mind lang talaga. Payagan niyo si Steph pumarty ah. Hindi, parang ganun talaga yung idea. Ay, ganun yung na-feel ko. Parang naghahanap talaga ako ng something na mapaglalabasan ko ng energy pa. Kasi pag sa work, masaya naman ako. Pero yung mga extra things na gusto kong gawin na hindi ko nagagawa during work hours natin, feeling ko kaya ko pa talaga magbigay ng mas marami. Hindi ko alam bakit. Tama kasi sinabi rin ni Pao na parang, ibig sabihin masaya ka. Ibig sabihin, kasi perception lang naman lahat, di ba? Illusion lang naman, parang glasses yan na yung beliefs mo, yung ano mo. Minsan yung hindi mo manonotice na yung nagpapa-bad trip lang din pala sa'yo, sarili mo lang. Kasi yung mindset mo, iniisip mo na, renta na ako, nanda ako ng bad trip. Wala ako nagawa. Kailangan, ganito na ako. all in your mind, Pero kung guys. baliktad, Age is just 30 a na number. ako. More time to learn. Hindi pa huli ang lahat. May mga ganon. Kasi, aabot ka talaga sa point na questionin mo eh. May mga face talaga na ganon eh. Ano bang purpose bata mo? at matanda pagdating sa mga goals mo eh. Hindi naman siya totally weird, pero parang ang amazing lang na 100%. iba-iba rin talaga nga tao. Spitting Pero facts. pag iniisip ko nga, hindi naman din lahat natutunan ko pa sa ngayon. And for sure, pag nag-30 ako, which is this year, feeling ko, marami pa rin naman ako din natututunan. Pero siguro yung ano lang, yung essence lang na tumanda ka na naman ng isang taon, ano kaya yung excitement na ano na naman kaya yung mga challenges na pwedeng mangyari Being thoroughly, sa personal or as a group or sa family. Kasi feeling ko yung time sa It's like an RPG, no? Parang yung age mo is yung level mo, no? New level of difficulty, no? Sa buhay, and of course, new level of rewards and, surprises. Yeah. Can we start the video again? pero iba-iba rin talaga nga tao. Okay. Pero pag iniisip ko nga, hindi naman din lahat natutunan ko pa sa ngayon. And for sure, pag nag-30 ako, which is this year, feeling ko, marami pa rin naman ako din natututunan. Pero siguro yung ano lang, yung essence lang na tumanda ka na naman ng isang taon, ano kaya yung excitement na ano na naman kaya yung mga challenges na pwedeng mangyari sa personal or as a group or sa family. Kasi feeling ko yung time sa family, feeling ko ibang story yun eh. Pero yung time for yourself, yun yung mas na-feel ko siguro. Bakit ba age ang pinag-uusapan natin? Time. Alam nyo, ayoko talaga pinag-uusapan yung edad-edad. Kung dati nga, dapat pala pinigil ko ng konti edad ko eh. Nag-stage, ano ka. Pero nasa utak mo pa rin. Ngayon naman, syempre, as SB19, do we have any like challenges or fears, worries na hindi pa natin nasasabi? Siguro more on fears na worries natin currently as SB19 na hindi natin, for sure, di pa natin na-share. Kasi current fears siya or worries for us. Ako, to be honest, takot ako mamatay. As in, sobrang Ayokong mamata. takot akong mamatay. Kasi, Kaya ba ayaw mo? ang dami. Kaya kinanta ko, ayaw akong mamatay. Kasi, kung isipin mo, no, sabi ko, sobrang bata ko pa. Ang dami ko pang gustong magawa. Dami ko pang gustong bagay na gustong i-enjoy. Kaya number one fear ko talaga is like, yung mamatay, yung death. Tapos mag-crumble down lahat ng mga, alam mo yun, na i-build mo. Tapos hindi pa naman siya ganun kataas, tapos mag-crumble na siya. Ako naman, yung pinaka-fear ko, bukod sa no fear. Hindi, yung lagi kong sinasabi, lagi rin itong nagiging malaking tema ng mga kanta na nagagawa ko. Reminder talaga yung time sa akin na mamuhay ako in the present. Kailangan mabalanse ko lahat-lahat yun. Kasi True. habang ginagawa ko tong SB19, ginugugol ko yung oras. Hindi kasi ako magaling mag-multitask eh. Kaya pag kumakanta sa masayaw, nahihirapan ako. Alam mo yun, parang gusto ko pag nagagawin ako, lahat ng attention ko dun lang. Ganun ako mag-function. So parang nung ever since na SB19, parang ito lang yung gagawin ko. So, yung maraming incidents na, yun yan, nakakaligtaan ko na. What if makamit ko yung success, pero lahat nung Nag-pause?
So parang nung ever since na SB19, parang ito lang yung gagawin Hindi kinakaya ng ano natin, ng internet natin. Ano? ko. So, yung maraming incidents na, yun yan, nakakaligtaan ko na. What if makamit ko yung success, pero lahat ng mga tao kung bakit ginawa ko, yung naging dahilan kung bakit ko siya ginawa in the first place, wala na sila. Parang ganun. So, ayun, parang nakakalungkot na okay, that's fucking deep, man. sino pagkukwentuhan mo? Sino? Ano pang reason mag-celebrate kung Yeah, true. wala na yung mga dahilan, di ba? Parang weird siya. Nalungkot naman ako doon. No? Nalungkot naman ako doon. So, yun yung isa sa mga kinakatakot ko talaga na mangyari. Bukod doon, kasi ginagawa mo yung best mo every time eh. What if after everything that you have given, kasi you can only do so much, nag-fail pa rin. Pero sabi nga, there's no reason not to try, di ba? Parang gagawin mo pa rin best mo. Hindi masama mangarap ka at mangarap, pero live in the present. Kasi marami kang maging regrets kapag nawala na yung mga bagay-bagay dyan habang ginagawa mo etong bagay na alam niyo yung horse blinders? Wisdom ni Pablo, no? Yung mga sinusuot ng kabayo para isang diretso lang sila. Para ako nakaganon. Minsan gusto ko siyang Focus lang tanggalin. talaga. Nakita ko lahat. Ay, ganito pala. Birthday pala ng ano ko. Ganito. Ay, In the moment kasi, di ba? ayan lang. Ganun Reminder palagi talaga eh. siya sa akin. Speaking of, alam mo, parang insightful. And ako naman, parang relate mo dyan, kinakatakot ako siguro, yung hindi mag-try. Hindi mo magagawa yung gusto mo. Oo, Yung, parang- kumbaga, you only live once. Oo, parang, Yeah. diba kung parang yung kay Doon ka, diba, diba? parang Anong ayaw niya pakiramdam? mag-try. Gano'n. Pero ako parang kinakatakot ako talaga. Hindi ko matry. Ayaw mo mag-try? Hindi before na parang may, ano ba? Parang, Ano tinatanong niyo sa sarili mo? Baka may ganong perspective lang May- binibigay, pero... Oo, parang may I don't- medyo may gano'n. Hindi naman, Ayoko ayaw ko na. mag-try. Parang Meron before kang I ganun. try, I'll make sure of it. Parang ganun. Oo, may yun. Kasi ako parang, parang sigurista. Diba? Parang gagawin mo lang siya pag sigurado ka na hindi ka mag-fail sa bagay na yun. Pero pag unsure ka, hindi ka mag-take risk, parang ganun. Ay, Lalaban ka ba sa panalo ka? Parang I'll ganun. make sure muna which na is may very great. may something siya before Paano pag wala i-try. kang benchmark? Ikaw lang yung dahil, ikaw Na-try lang. naman eh. Na-try lang. Yun na nga. Parang kaysa, syempre, check mo muna, 10% lang yung nananalo sa 90% yung lose. Eh, hindi ko na itatry. Parang gano'n. Unless, gusto kong i-experience yung lose. Parang gano'n. Experience Ako mo hindi. mismo yung Siguro isang tayo. bagay. Kasi ako kasi Diba? pag madami yung natalo, gusto ko talunin ko to. O, gano'n ako Kaya- eh. Ayan, wala akong Kaya mo siya ginagawa kasi confident ka sa sarili mo na alam mo gagawin mo. Part of it, of tinry course. mo eh. Matututo ka doon. And susunod na mga challenges na may ganong scenario, alam mo na yung gagawin mo. Basta kinakatakutan ko lang na hindi ko matry. Lalo na yung mga plans din natin as a group and yung mga individuals, yung mga gusto natin marating. Ayoko nung tatanda ako. Tapos sabihin ko sa sarili ko, Tapos sinubukan ko pala. I could have done this, na inano ko. Parang, Kasi yun yung parang consolation prize eh, pag pag hindi ka naging successful. Spotify can't play this right now. Why? What the hell? gusto ko talaga yung Play naman eh. So, parang yun yung parang pinaka-consolation prize, no? Pag hindi mo nagawa or natalo ka sa isang bagay, di ba? Matututo ka, may mapupulot kang aral, kumbaga, pwede mong i-adapt sa sarili mo or pwede mong adapt sa sarili mo in the future. Ba, yun yung pinaka-consolation prize na makukuha mo doon, no? Either manalo ka or manalo ka sa buhay or sa anong bagay man niya, which is yay, di ba? Pag natalo ka, again, normal lang malungkot, but of course, you have to learn from it, no? Di ba? Yun yung makukuha mo doon, yun yung consolation prize mo doon, no? So, may nag-gain ka pa rin kita paano. Diba? Be thankful na naging part ka ng bagay na yun, na tinry mo, no? At least na-experience mo, and if you wanna try it again one more time, at least na alam mo na, 'di ba? Alam mo na yung galawan, kumbaga, 'di ba? So, ayun nga, natututo ka. parang I lived. Parang gano'n. Ginawa ko yung lahat. Josh was here. Parang Josh was here. Grabe, no? Pero isa lang naman ending natin eh.
Mamamatay. Hindi, sa bahay. Related to that, inisip ko ngayon, ano ba yung fear ko for SB19? One na na-realize ko is, parang I have fear na magkamali. Oo, takot ka Parang magkamali. ganun. Oo, kasi ang daming nakapasan sa Yes, parang kasi Ito naman. Depende sa kumbaga pag pagkakamali mo. nagkamali ka, depende sa weight, syempre. Pero in general, most of the time, pag nagkamali ka, yun yung maaalala ng tao and they will neglect all those good things na Totoo. ginawa mo. Parang meron akong totoo fear na yan, gano'n no? na nafe-feel. Pero I realized din na recently, yun nga, natututo ako mag-let go. Oo, dapat Kasi, sasabihin namin sa iyo na dapat May patapay. huwag ka matakot. Kaya sabi niyo, Tahimik talaga ni Stel. Hindi ako sanay. Hindi ako nasanay sa ganito. What happening? What is happening, Bella? kaya doon ka natututo. di ba, correct, we have this plan sa release. Yung sinabi ni Dico yun. Hindi ko na chinek kung anong result nun. Pero I felt like, ang ganda niya. First time natin gagawin. G ako. Sige, try natin yun. So, Alam mo, nagulat din ako sa'yo nun. Medyo. sige, go na natin yun. Shocking. Na-feel ko siya eh. Na, Shocking. parang ganun. Nagulat ako kasi medyo mas magaan nga yung process na yun. Pero sabi ko, parang Pero, ay ba yun ah? Ako, galing ako mag-process. Ako din eh, medyo Kapag- mabilis ako eh. Na-feel mo. Record ko agad yun. Hindi ko na siya papalagpasin kasi pag na-miss ko siya, Makalimutan Oo, na. wala siya. Nakalimutan mo. wala siya. Totoo. Or parang hindi ko siya, Like, pag may sinusulat kang pag may naisip kang melody, sa mga nakaka-relate sa mga gumagawa ng kanta, usually nangyayari to, no, na, hanggat maaari, pag nakaisip ka ng melody na, parang, uy, ang ganda ng melody na yun, or kaya yung cadence or yung flow, uy, ang ganda nun na. Kahit wala ka pang lyrics, minsan, nag-humming ka lang, ang ganda nun is, i-record mo, kasi most probably, after a day, makakalimutan mo yon, no? And sobrang mumultuhin ka na ng mga ilang araw, like, what the hell? Ano nga ulit yung melody nun? Mga ganung bagay. So, parang, yan, natin yan. Tapos yun, parang ano na lang, parang, tingnan mo na lang na kung babagay ba talaga siya pag nabuo mo na yung lyrics mo, no? Kasi, yun. hindi ko siya ginag parang gano'n. So, nung nasabi nga yun, gano'n, parang may, alam mo yung sa mga karton may Bulb. nagla-light na bulb, yun na yun, hindi mo na kailangan i-waiting. I just thought of this Kaya crazy yun idea. yung recently, although takot akong magkamali, because of the people around me na medyo Gina-judge kaya ko ka? ng sandalan. Hindi. God. Kumbaga, Gina-judge ka. kaya natututo na ako mag-let go Hindi kasi- ngayon with simula at wakas era na kahit magkamali, sabay-sabay tayong matututo. Parang ganon. Kasi siguro may takot din ako na, parang ako, feeling ko ako yung nagkamali. I parang i-carry ko yung guilt the whole life. Parang ganon. So, parang ngayon na natututo ako mag-let go. Masyado pala kasi, no? Trusted ko na yung mga tao. Kasi diba si Justin, di siya madalas magalit, diba? Bagay nga niya yun. Tapos medyo parang siya yung pinaka parang mahinhin sa kanilang 5. Tapos masyado siyang mahal pala niya dinadamdam yung mga bagay-bagay. Yun yung nakikita kong ugali niya based dito sa mga ina-explain niya, no? Which is, dapat hindi. Mahirap yun. Parang ganon. Depress ka nun. Pwede ko nang makahinga na ako ng maluwag. Oo. Kung mali man, hindi ko naman sila i-judge or sisisi. So, I felt like the same way na siguro hindi naman niya nila ako sisisihin or hindi ko naman kasalanan. Kasi we're all in this together. Parang ganun. Yun yung as SB19, yun yung fear ko. Ang hirap ng mga tanong nyo. Hindi worries mo for SB. Naiingit ako kay Stel. Alam mo, sobrang naiingit ako kay Stel. Hindi naman naiingit. Parang sobrang, ang tinitingnan ko siya. Itong taong to, hindi parang itong taong to parang parang ang saya-saya na lagi. Kasi pagpapasok ko ng office, you have to be in a good mood. Sobrang happy ka palagi. Pag tinitingnan ka na parang sunshine, parang gano'n. Sunshine cruise. Sunshine D-Zone. Pero alam mo, di ba mahirap yun eh. Kaya nakaka-affect din siguro yung personality ng isang tao pagdating sa kung paano niya tinitingnan yung buhay or yung life. So, minsan pag tinitingnan kita, kailangan ko mag-relax. Yung perception, no? Galing eh. Mahirap kasi parang never ko pa naisip kung ano yung kinakatakutan ko personally or sa group. Sabi ni Ken, natakot siya mamatay. Ako, nakatakot nga siya pero pag inisip mo kung oras mo naman, oras mo na eh. Ang mahalaga lang sa akin pag namatay ako, at least may maiiwan ako sa family ko. Okay na ako dun. Parang meron lang akong internal question sa sarili ko. Minsan ba dahil sobrang palabiro ako, lahat ba ng sinasabi ko
tingin ng tao lahat joke. May dumating sa point na pagka, bawa, Nag-meeting tayo. doon yung suggestion ko naman, sobrang seryoso. Tapos parang pag sinabi ko, parang akala nila joke. Pero sasabihin ng ibang tao, same idea. Oo nga, ganun nga yun. Tapos parang, ganun din mo yung sinabi ko. Mukha bang joke yung sinabi ko? Parang ganun. Tapos napapaisip ako, naku, kailangan ko na ata maging seryosong tao kasi baka mamaya sobrang palabiro ko. Hindi na Inisip seryoso. nila lahat na lumalabas sa bibig ko, joke time. Tapos, inisip ko siya buong linggo. Tapos inisip ko siya after nung isang linggo na yun. Baka naman pag nagbago ko, hindi na ako yung style na kilala nila. Baka naman pag naging seryoso ako, sabihin nila, may Yeah, problema. man. You do you, man. Do you. Man, style ko magbabago. Ako, baka sabihin niya, pinagdadaanan ako mentally. So baka, okay lang naman siguro na maging ano. So yun lang dumaan sa isip ko na parang, nga, saan ako pupwesto? Siguro, problem ko rin siya. It's a me problem kung paano ko kukontrolin yung sarili ko. Pero kasi inisip ko rin, ang hirap naman pigilan sarili ko kung masayahing tao naman ako. Baka kasi Roswell ka. Huwag ka magbabago. Parang gano'n. Hindi yan, ganyan. Nag-suggest ako. Pero may mga times talaga na parang, suggestion ko, baka hindi nga mag-work yung suggestion ko. Pero sinabi ng iba, tas approve. Sabi ko, anong mali yung sinabi ko? Same lang naman kami ng idea. Okay na yun. Nasa pagpa-present din. Kasi very... Iniisip ko baka maya kulang yung supporting. details. Oo. Yung parang Explanation. mapaniwala ako kayo na Parang mas I guess, yung pagkakasabi niya is parang in a way medyo hindi detalyado. Tapos masyado nga siya pala biro. So parang tinanggap as biro. Pero pag may nag-add ng iba, or nagsabi yung iba, pero in more detailed, no? Dahil mas detalyadong narinig ng iba, mas nag-agree sila. Ganun ba? nito dapat, baka ganun. So Usually parang, kasi ganun parang thesis lagi. napapaisip ako. Kasi kung ano yung naisip ko, di-deliver ko siya ng basic kung paano ko siya naintindihan gusto kong i-deliver as a team. Pero baka mamaya kasi, mas gusto niyo yung in-depth na parang ganito. So parang ako, suggestion ko siya. So baka dahil hindi ko pa siya na-explain ng in-depth, surface lang yung nasasabi ko. Nung sinabi sa akin ni Stel yun, parang binalikan ko yung scenario. Tapos parang feeling ko yung nangyayari is nag-suggest si Stel nung sagot, pero nandun tayo sa process of sinusolve pa lang natin. So hindi natin nakita, parang hindi lang siya nakita yung napakinggan value in a ng way sinabi kasi ng suggestion. may mga struggles pa tayo So, wala pa silang inaalam sagot. to make sure na Kumbaga sa sagot. math equation, kailangan pakita mo kung paano mo Sinolve. sinolve. Kasi gusto ko magsalita pero hindi nagsasalita. Nagsasalita lang ako pag may nagsabi, ikaw Stel, anong idea mo? Parang gano'n. Doon lang ako nagsasalita. Di ba? Ginaganon niyo ako sa meeting kasi normally nakaganyan ako. Tapos pag meeting, Stel, sama ka ba? Kailangan po ba lahat? Kailangan po ba lahat? Kailangan po ba lahat may suggestion? Kasi may kinig lang po ako kung ano pong decision ng group, okay lang po ako. Parang gano'n. Yun siguro yung fear ko. Yun na yung fear ko. With all these personalities na na-build natin and sa haba ng oras na pagsasama natin, andito tayo ngayon. Pero can we like go back in time? Go back in time. Sana nga. Go back sa show break. Nung time na hindi pa tayo SB19, pero magkakasama na tayo. Baga, bago mag-SB19, ano yung mga nafe-feel nyo during that time Maganda to. in terms of Maganda time? Kasi syempre, kahit sabihin natin na bata pa tayo noon, in a way, mas nag-iisip tayo sa future natin nung time na yun kasi kayo working. Kami Ayun yung pinagkaiba nila noon sa ngayon, di ba? Ngayon, mas pinapractice nila na to be in the moment, di ba? To be present. Diba? Kasi andun na sila Yung pangarap nila nung bata sila, no? Bago yung SB19 or kumpisa yung SB19, andun na sila ngayon Di ba? But, ayun yung pinagkaiba nila kasi nung bata pa sila kumpisa ng SB19 or during their training, ang inisip nila is yung future no? Di ba? Kasi nangangarap pa lang sila wala pa sila dun Ganda ng perspective na ang ganda ng topic nila dito time, in terms of time. Kasi syempre, kahit sabihin natin na bata pa tayo noon, in a way, mas nag-iisip tayo sa future natin nung time na yun. Kasi kayo working, kami graduating. Paano nyo hinandle yung pressure or nagmadali ba tayo? Kung babalikan natin yung oras? Hindi tayo nagmadali We took our time talaga Kasi alam mo yun, lahat naman from scratch yung naral natin di ba?
Pero yung pag-video edit, di naman lahat tayo magaling agad dun. Yung pag-record, di naman, parang inaral natin lahat eh. Pero thankful ako dun kasi na-experience natin siya. Diba? Sabi nga na, experience is the best teacher. Iba pa rin yung pag nasa field ka. Yun yung, dun mo malalaman yung reality kung paano talaga siya gawin. Kaya, Same as sa work, man. Diba, during work, meron kayong training, but hindi naman lahat matutunan nyo sa training eh. Diba? Ayun yung mga textbook information na ituturo sa inyo, which is, like, may mga mas matututunan ka pa na ikaw lang makaka-discover pag andun ka na mismo. Like, also in, like, sa school, diba? May mga bagay ka na matutunan sa school, and, may mga bagay ka na natutunan sa labas ng eskwelahan or after mo ng school, na hindi na ituro sa school, di ba? Puro school yung sinabi ko. As teacher talaga. Theoretical. Oh, iba yung theoretical sa pinaka-practical na. Kasi very passionate ka dun eh. Parang walang sino mang tao makakahigit dun sa passion na meron ka for something na gusto mong gawin. Ang hirap i-figure out ng buhay dati. Yun yung masabi ko. Siguro yung before, maging bago tayo magkasama-sama, parang lagi mong iisipin, paano nga ba makarating dun from point A to point B? Paano mo nga ba talaga i-achieve or gagawing doable yung mga pangarap mo? Ganon, di ba? Kasi ang hirap i-figure out ng buhay during that time. Nung na-realize ko nga nung time na nagte-training tayo, hindi pa tayo nagde-debut. Hindi tayo nagmamadali kung kailan tayo magde-debut. Naalala niyo ba if may ganun tayong moment? Wala naman sinabi sa atin ko kailan. Wala sa atin sinabi ko kailan. Pero yun na nga, so ibig sabihin, we're taking our time during those times. Kasi ito ko time. parang ginagawa lang natin, nag-enjoy tayo na mag-training, gumawa ng videos. Nung time na yun, it's not about time. Parang hindi tayo kailan ba mangyayari sa atin to, ang haba na nung ginugol natin. But more of, gusto lang natin may mangyari. Kahit matagal siya, medyo ma-assure natin na may nangyayari. Nakikita natin na may na-achieve tayo, may nagagawa tayo na maganda. Kahit na matagal siya, just like yung training natin, naghintay tayo, basta lang ma-feel natin na may nangyayari sa atin kahit kailan siya. Pero isipin mo, compared ngayon, no? Parang pag tinignan mo ngayon, sabi na may staff na tayo, meron na tayong makeup artist, stylist. Dati, nagdidivisorya tayo. Tapos pipental pa na natin yung ano lang, itim, yung mga yellow, di ba? Parang, meron na tayong sariling recording studio. Dati, pinapagalitan tayo, wag daw sigawan yung mic. Alam mo yun, dati, sobrang parang sobrang blessed din pala ng nangyari sa atin. Wait lang. Wait, pre. Hindi ko na kaya yung pantog ko. Iingin na talaga ako. So, sorry. Tingnan muna ba? Okay, Bigyan nyo ako ng oras, guys. Bigyan nyo ako ng time. At natapos ang paborito naming subject, which is yung recess. So, ngayon ay magbabalik ulit kami. Joke pala siya. Okay. Anyway, yung haba ng time na pinagsamahan natin during the training, parang ang bilis. Tuloy yung yung interview ni Ken kay Melay, di ba ganun? Di siya rin, di ba? Lang din nung time after debut natin. We felt long because we consider yung time na nagka-training tayo. Pero in reality, imagine how other artists na natitake nila yung spotlight for a very, very long time pa. Years back. Pero tayo, with our second single, wala pang 1 year nung nag-debut tayo, we were able to somehow nandun nakuha natin. Sipin mo yung first time na nag-release tayo ng music. Grabe yung saya, no? Sa Spotify. Kahit walang picture, hindi natin yung music video, hindi natin nabasa ko yung pangalan. Wow! May Spotify account. Nag-release kami ng kanta. Proud ako lagi. Pinapost ko, we are SB19. Ganun kayo, kahit wala pa nagla-like masyado. Wala akong pakialam. As SB19, during the time na nagva-viral na tayo, kailan yung mga moments na na-feel nyo na worth it lahat nung ginugol yung time? Ako nung nag-viral yung Go Up Dance. Lagi tayong masaya eh. Every time na may milestone tayo dati. Kasi parang grabe yun. Parusa yun. Nakailang revisions yung choreography na yun. Oo, ikaw yun. Tapos, Ikaw nag-choreo nun. Nawala lahat ng pagod. Though for us, super laking achievement nun. Ako naman, gusto niyo i-share yung
after the virality natin, super na-enjoy ko yung lahat nung ginagawa natin after that. Sobrang Even goated though talaga ng go sobrang up, no? challenging niya. Sobrang Kasi goated ng go up, yung man. simpleng guestings natin, yung mga performance na first time natin ma-experience, Sura yung mga natin radio interviews. Yung ginugupitan mo ako ng, yung weird. dito yung bangs ko. Parang super. Ay, bangs ba tawag? Bitin yung buhok ko. Ginugupitan Kasi ako, ako bitin na yung buhok ko. nagugupit. Ganun naman talaga para makatipid. Ba't ganun? Para Yan na haba nga na yung- hair. Yun na nga yung parang, in a way, masaya siya, pero very challenging kasi we're not equipped of the things na kailangan pala natin. Sorry, kakat lang kita. May naalala ko, yung kailangan natin ng mga bagong wardrobe, tapos pinagdala tayo ng mga kanya-kanyang damit. Yung nagsuot ka, mukha kang Mr. Incredible. Yung may belt ka pa na malaki. Kasi sa akin yung Just turtleneck. turtleneck. Tapos kay Pablo yung long coat. Kaya mukha ko superhero. Gusto ko makita yun. During that time. Tapos dumating si pandemic. Na in a way, alam ko maraming masamang Negative. idulot si pandemic. Pero for us, naging blessing in disguise siya. Feeling ko ang laki ng switch na nangyari nung nag-start yung pandemic with like the management, how we work together. Thank you, Lord. Parang with the pandemic and ang dami nangyari to now, isipin yung 7 years na yun. Is it 7 years Sa'yo- na sa'yo or 7 7 years pa lang? Tayo, 2016 tayo. 10 years na. Almost 10 years kami. Pero feeling ko hindi naman tayo maghihiwalay. Kasi gumawa tayo ng baby together. Hindi ka sure. Eh? Onesie. Hello. Oh. Napaisip ako doon, pre, ha? Hindi. Kumbaga, Nangyari ba talaga sinasabi yun? niya kasi, Nangyari ba is it 7 years na or 7 years Pa lang. Nahahabaan na ba tayo or kulang pa yung 7 years for us? Kulang pa. Kulang. Kulang pa. Baby pa yung 1G. 7 years pa lang. Kasi meron silang sinasabi na pag yung boy group umabot ng 5 years, Mawala after na. nun, Disband na. disband na. Mhm. So ngayong taon natin Para sa malalaman. stigma. Hindi kasi parang dati pa lang nagsasabi na yung mga fans eh. Parang aabot ba sila ng... Ready ba sila ng 7? Kasi pag nalagpasan natin yung 7, magtatagal daw siya. Pero pag hindi Talaga tayo ba? umabot ng 7, Kaya ako nasabing 7 years na. Kasi ang swerte natin, nalampasan natin yung 5. Mhm. Doon sa 7 years na yun, parang lumaki naman tayo. Kumbaga sa parents, napalaki tayo ng maayos. So, with that, since 7 years, magsa-7 years na tayo, naisip nyo ba kung kailan tayo magsa-stop? sabi ko nga hindi tayo pwede mag-stop May kasi baby may nga baby eh. nga tayo. Pero in a way, kasi ako, meron akong mga fantasy na sa mga malulungkot na bagay. So, ini-imagine ko minsan yung mga nakakaiyak na bagay. So, hindi nyo ba ini-imagine minsan yung parang dadating yung panahon na every 2 years na lang tayo magkikita? Alam mo, lagi ko naiisip yan. Lagi ko naiisip yan. Pero imposible. Kasi may kumpanya Kasi may company nga. Alam mo, Tama ka naman. Kasi meron ka inaalagaan. pero, let's, open the possibility na. Sige. Hindi, Siguro, kuwari. let's say, hindi natin nabuo yung onesie. Yan, possible. Actually, kahit buo yung onesie, Kuwari lang. Bilang, kasi tinamaan ng mental health or lilipat ka or mag-asawa na si Justin, magpapabakus na ako sa family ko, ganito pa yung na-realize ko, ganyan. Yung something like, Okay, sige. something like, Lagay natin yung situations. Oo. Yung SB19, nandyan naman siya, pero possibly inactive siya, parang ganun. Ay, pag-uusapan ko ulit yung age, Diyos, ha? May concept. Hindi, meron, at least paalam. Kasi hindi natin makikita yung future, di ba? Pero, meron tayong mga kanya-kanyang goals in life. So, meron tayong goals as SB19, meron tayong goals Goals personal, individually. di ba? Mhm. And, syempre, sino ba naman ako para hadlangan kung may goal ka sa buhay mo? Di ba? Parang, Sure. if makikita mo na nagiging plateau na yung mga bagay-bagay, baka it's time to move on It's and time to take another go. path. Yung time, parang ganun siya sa akin. Na parang, gawin na natin lahat ngayon, ibuhusan natin lahat. Man, pag natapos yung tumigil na yung SB19, it's going to be a very sad day. Pero at the same time, man, SB19 is gonna go down in history, no? Nakaukit na, man. Nakaukit na. Magkanya-kanya man sila. I mean, again, they have company, no? They have company. But let's say yung SB19 is inactive na. Diba? Ngayon, nabanggit nila, inactive na yung SB19. Meron silang, or magpo-proceed na sila sa kanya-kanya lang goal in life, no? Labas na ng SB19. SB19 is still going to be freaking coated, no? Coated, naka-ukit na. Man, SB19.
Di na pagkakaila, no? Nagiging plateau na yung mga bagay-bagay. Baka it's time to move on and take another path. Time to go. Time, parang ganun siya sa akin. Na parang gawin na natin lahat ngayon, ibuhusan natin lahat. Para if ever, kung mag-succeed tayo, adi lahat tayo magano. Pero if hindi, at least ginawa natin lahat. Walang Ayoko regret. isipin, kasi naniniwala ako na malaki pa yung ma-reach ni SB19. Hindi lang din talaga siya nakawala. Yung reality, yun yung reality. Tsaka pwede naman yun eh. Na maging Kailan ka supportive. mag-aanak? Grabe Anong- naman. Hindi, bakit? Ako kasi may plan ako eh. 35. Gantong May anak. dapat may anak na ako. May bumapasok sa 5 isip years. niya. Kasi More, gusto ko man. ano May eh, pumapasok sa magbabasketball isip, kami na anak ko pinasok eh. Para kung Pag kina ako, portland, mahirapan na ako basketball. mag-basketball. Totoo yun. True. Totoo yun. True. Hindi ko kasi gusto mo ganong age eh. Told you. Gusto ko pang Hindi naman anak. sinabi. Hindi ko pa alam. Hindi Sa akin mo kasi, alam. Lo, hindi kayo makapag-basketball. ako kasi sa akin, Basketball shoe? Hindi kasi gusto ko. Gusto niya makapaglaro ako medyo Kasi pag uugod-ugod na ako, syempre, di ba parang ang Zero, hirap na. 35 ka. Yung anak mo, 15 pa lang, kwenta ka na. Isipin mo, may mga pamilya na tayo isa-isa. Tapos kumbaga, naging hiatus na kasi business, ano na lang tayo. Oo, Dumating yung business araw na na. mag-comeback tayo, tapos matatanda na tayo. Parang NSYNC na Backstreet Boys. What if yung mga magiging no? What if yung mga magiging anak natin yung next SB19? alam ko na yun sa akin. Playing games with my... Gusto ko yan. Pag gumawa kayo, kumanta kayo. Ano na, nakatatak na agad yung ano. Pre, tapos ikaw nakakanta ng mapa. Hindi, pupunta ka sa graduation. Basta sa akin na-expose ko lang sa anak ko kung anong gusto niya. Kung anong gusto niya, What if ikaw ang expose ng anak mo? tawa. Ang galing doon, ang galing doon. Sabi mo, oh my God, ba't ko pa ginawa itong batang to? In-expose lang ako. Gusto ko yan. Yan ang bilang. Ingat din, pare. Sasabihin mo sa anak mo, kami nga nung araw, ganito, ganyan. Ay, ganyan. Ay, GG. Gusto ko na isikreto sa, kumbaga siya magkaka-family ako, di ba? So, isikreto Private. sa- Na ikaw yung tatay na, niya. Ganito ako dati. Yung Na. background mo. Napakahirap naman Mga yan. mysterious, Ang pang pelikula. Background ko. Kasi, usually kasi, Parang hirap naman nun. Ang hirap oh, nun. hindi, I mean Konti like, ano, mababalita usually ka kasi, na. 19 yung kayo child, kung ano yung nakikita nila sa'yo, as much as possible, Mahirap yun, no? Kahit na gawin mo niya yun, magagawa mo siguro yun kung ilalayo mo yung anak mo sa internet, man. Kasi sobrang sikat nila eh. Di ba? Pag tinry i-search na anak mo yung pangalan mo sa internet, wala na. Alam niya na lahat. No? Lalo sa kanila. Yung Na. background mo. Napakahirap naman Mga yan. mysterious, artist pang yung pelikula. background ko. Kasi, usually kasi, Parang hirap naman nun. Oo, hindi, I konti mean like, ano, usually mababalita ka kasi, nun. yung child, kung ano yung nakikita nila sa'yo, as much as possible, I-idolize naka-gain sila ng nila. respect eh, na-idolize nila, gusto ko rin maging ganito. And it gives pressure to the kid also. Ay, bakit Totoo, ako naging totoo. ganito eh, ganito yung papa ko. Dapat ganito rin ako. So, siyempre, kumbaga, gusto ko sila na magkaroon ng sarili nilang path. Kumbaga, meron silang kung ano sarili yung- decision. And ayoko manghimasok kasi Sarili Pero Decision. depende naman sa Gusto iyo yun, matuto kung siya paano mo sa siya iyo. papalakihin. gotta teach him young, bro. Oh, Lalo yung mga diba? bata rin Nasa naman ano? kasi, may mga bata rin naman talaga, kasi ngayon na parang alam na nila kung ano yung gusto nila, no? Yun eh. Saka malay mo, yung asawa mo, chismosa. Start na Ano ba yung tatay mo? Mm. Wala. Tapos ang plano mo. So dahil dyan, ang tanong dito next, ano ang panibagong simula? So nakita niyo na po ang mga gusto naming simulan. Pamilya. Kanina yung sinabi ko, hindi ako nape-pressure sa 30. Totoo yun eh. Pero nga yung anak-anak yung topic mo. Ang Pressure tanda. na. Yun talaga, nagtanim ka na talaga. With all those time na ano yung gusto nating simulan as SB19 na Ako, bago. gusto ko simulan. Mga magkaanak talaga tayo, tapos gagawin ito yung boy group. Boy group din. Gagawin yung boy group. Minopolize talaga, ano. Baby pa lang eh, no? Yun ang oligarchy. Ay, Baby boy pa lang group kaya. pinagana mo na. Body conditioning mo na. To be honest, may sinisimulan na tayo eh. Yun na nga eh. Nag-iiwan na ng legacy, yung di ba? ginagawa nga natin is hindi ibig sabihin wakas. Pero nagsisimula tayo ng movement, ng kung anong invention natin. Kumbaga self-made scientist na tayo dito sa ano na to eh. Sa pinasok natin. Baga itong pinagdaanan natin na first hand experience tayo. Gusto ko pang maituloy natin kahit dumating sa maipasa na natin siya na ina-clone na natin yung sarili na natin na hindi na tayo gumagalaw. Katulad sa namin, pwede na tayo mag-let go. So gusto ko umabot tayo sa ganun na, uy, magiging proud ka. Isa ako sa pinakamalaking nag-ambag para isa katuparan yung ganong
goal. Pero isipin mo, 7 years, tayong mukha-mukha lang natin lagi magkakasama. Yun nga eh. Parang may ibang mukha akong nakita. And sa meron naman tayo ngayon, syempre marami na tumutulong sa atin, marami na naniniwala. And I feel like may malaki ang ambag natin sa creative industry. Syempre, konti na lang, maaabot na rin natin lahat. Oo, naghahangad pa tayo ng marami pa. Pero kailangan pa natin na mas marami pang aralin din para mas marating natin yon. Yung mga goals naman natin, unti-unti, nagkakaroon na siya ng parang, yung kumbaga may roadmap or skill tree, di ba? Parang umiilaw-ilaw na siya pa. Gamer talaga to. Masaya ako Gamer na talaga nakarating siya, tayo dito. 7 years na, pero 7 years pa lang. So, I hope na hindi ito yung, magtuloy-tuloy, yung pag-grow natin sa isa't isa, paano natin hinahandle yung mga tao sa paligid natin, paano tayo nakikitungo, at paano natin ini-intake yung mga lessons. Kasi maganda na yun, yung mga nasi-share natin sa bawat isa. Hindi natin siya tinitake as, malas lang talaga kami or ano. Pero ginawa natin, naghahanap tayo lagi ng action plan, paano i-solve natin yung mga struggles natin. At yun naman yung sobrang nagustuhan ko sa grupo natin na malaki rin na itulong sa akin na tuwing may problem tayo kinakaharap, nag-iisip tayo lagi ng action plan. And I hope sa mga nakikinig sa atin ngayon, ganun din sa kanila. Kung ano yung nakikita nila sa atin, tulong tayo. Yes. At hindi lang, tulad nun, hindi lang naman sa atin magtatapos to kasi kung ano yung nai-inspire natin sa iba, it's a chain lightning effect na for sure sila rin mag-work hard for their dreams. May inspire. So, ito yung pangarap natin. Ngayon, nakikita natin lahat tayo. Pangarap natin pare-pareho, iisa lang. Ano palibagong simula? Kayo ang palibagong simula. Maraming salamat po for listening to our podcast. We hope na marami kayong realizations, learnings, and na-enjoy nyo ang pakikinig sa aming story and, of course, goals in our lives. Maraming salamat po. Once again, we are SB19. See you sa next podcast. See? Come on, man. 15 minutes, napakabilis lang. Hindi ko napansin yung oras. Ay. Alright, well again, that's episode 0, no, ng Time First. Yeah, I mean, so, nagano sila, no? Naging sobrang deep yung topic nila doon, no? Pero, yun na nga, no? Makapaisip ko talaga, no? Para pag tapos ng SB19, di ba? Ano mangyayari, nakakalungkot isipin. Pero at the same time, again, they're going down in history, man. Nakaukit na sila, SB19 na yan, man. SB19 na yan. Isiping mawala, no? And again, I feel like ang dami ko na-realize, man, nag-enjoy ako sa, no? Sa podcast sila, every time na we're going to watch an episode, like kay James Reid and this one, dami ko na-realize sa sarili ko, no? Na pwede ko i-apply sa sarili ko. Man, yeah, well, I hope you guys enjoy that, no? Sana nakabag kayo hanggang sa uli. Pakikinig dito sa podcast na to. Kasama ako. Well, that's a reaction for today, man. Sana gusto nyo. See you on my next vid. Stay awesome, man.